Bago tayo rito. Okay, so habang hinihintay po natin sila ay pwede na po tayo magsimula sa ating pong Bible study. Andiyan na ba tayo magsimula? Okay, wala na po tayo, no? Sa lupa natin. 2 o'clock na. So, okay, dito tayo banda. Simula na tayo. Ayan. Habang ka natin iba. Tayo umawit, awin natin. Puso ko yung sinisiyasan. Puso ko yung sinisiyasan. Buhay ko iyong alam. Ang lahat mo hihimok. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hinilingin. Ang lahat mo hihimok, Yahweh, ay tiyak mo ang nababalik. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng ating pagtutuhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Isang pabuto ko ng sinisiyasan. Puso ko iyong sinisiyasan. Buhay ko iyong alam. Ang lahat ang lahat ulihin ko, Yahweh, ay tiyak mo ang nababalik. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hinilingin. Ang lahat ulihin. Ang lahat ulihin ko, Yahweh, ay tiyak mo ang nalalaman. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutuhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Naon si Pastor Paul sa panimulang panalangin, gawain ng ating Panginoon. Tayo ito kayo pala at ibig ko na lang paggalang ka uli natin sa ating Panginoon at magiging Lord. Mabaging Diyos, Ama na nasa langit, tayo po sa hapon ito ay malapit sa iyo.
Hindi kami karapat-dapat. Kahit sa ganitong pamamaraan ng aming paglapit sa iyo, sa pamamagitan ng pakikinig na salita mo sa pagkakatipo namin ito, magkaroon kami ng kaunti lang na maging karapat-dapat kami sa iyo. Yun ang humingi namin sa iyo sa hapong ito. Panginoon, kami po'y lumalapit din sa iyo. Kami makasalanan. Totoo, inaamin namin talagang makasalanan kami. Kaya naman sa hapong ito, patawarin mo kami sa mga nagawa ng pagkakasala. Nag-iusap kami, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Salamat po at ginako mo kami sa lugar na ito. At sa mga oras na to, kayo bigyan ng lakas upang makinig na salitaan mo sa hapong ito. Maraming salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ay, patuloy po natin po ang Diyos. Tuloy po natin siyang aulitan, nakilain, at tangkay po natin siya sa mga malitan ng mga patuloy awit. Hallelujah. Yes, glory Lord. Hallelujah. Pagkain po natin pupuli ikaw, Diyos. Pupuli ka namin, o ito. Isinala sa'yo ang kamay. Pinapupulian ka ng bagong awit. Tinatamaan ang ngalan mo. Pinupuli ka namin. Pinupuli ka namin. O ito. Itinataas sa'yo ang kamay. Pinapupulian ka ng bagong awit. Tinatanggal ang ngalan mo. Luwalhati, dadahilain, sasambahin ang ngalan mo. Luwalhati, dadahilain, sasambahin ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Again, pinupuli ka namin. Pinupuli ka namin. O ito. Itinataas sa'yo ang kamay. Pinapupulian ka namin.
ngalan mo. Ang ngalan mo. Salamat Panginoon sa oras nito, Diyos. Ikaw ang aming pinupuri, sinasamba, inaawitan ka namin Panginoon ang mga papuring awit nito, Diyos. Sapagkat ikaw ay dapat na purihin, dakilahin at sambahin ng iyong mga anak na narito, Panginoon. Tunay na God na sila'y pinili mo para maging kabahagi ng iyong gawain sa lugar ko ito, God. Pinili mo niya, Panginoon, para magpuri at magsamba sa iyo, Panginoon. Kaya sa mga oras nito, God, dalangin namin samahan niyo po sa
sa gawain na pinagkatiwala ni po sa amin. Narito kami hindi sa aming sarili, God. Narito kami upang patuloy na gampanan ang tungkulin na inatagin po sa amin. Tungkulin na purihin ka, na pilahin ka, at pasalamatan ka sa mga biyayang pagkabala na pinagkakalugyo po sa amin. At higit sa lahat ng kalakasan ng aming katawang musikal upang magamit namin ito habang kami ay narito sa mundo ito, Lord. Kaya samahan niyo kami, pagpalayo po ng mga salita ng aming mapapakinggan sa mga oras dito, God, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan nito, sa lahat ng dalito ng sabi na, Amen. Sa ating limbero, sa libro natin na nag-iisang, ayan, hoy, gising. Ayan, so purihin ang Diyos sa hapon ito. Martes na naman, ano? So, kumbaga sa ay patuloy na bumabalik yung Martes kasi nga buhay pa tayo. Amen po ba? Pero pag namatay na tayo, hindi na natin maramdaman ang Martes kasi wala na tayo rito sa mundo. Pero hanggat nandito pa tayo sa mundo, hindi natatapos ang Martes. Amen! So kaya, purihin ang Diyos at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po ay isa na po ako sa mga manggagawa sa barangay. No? Binigyan na po ako ng trabaho na aking chairman. Ang trabaho ko po sa barangay ay magbantay sa pintuan. No? Pintuan. Tagabilang ng papasok at yung lalabas. No? At yung ating Bible study tuloy-tuloy po ito. Kasi sabi ni chairman, hindi naman hadlang. Kasi nga, ang trabaho sa barangay ay 24/7. Amen? Amen? 24/7. Ang pangalawa, nasa barangay pa rin tayo. Saan pa rin tayo ng barangay? 105. Kaya, yan. Kaya, nagpapasalamat ako dahil naging kabahagi ako ng ating barangay para patuloy na magdala ng kapayapaan at magdala ng salita ng Diyos. So, ako'y nagpapasalamat kagabi dahil ang Bible study namin kay Chairman, may mga pulis na dumalo, no? 6 po sila dumalo sa ating Bible study at sila rin po ay nakinig. No? Isa po yung karangalan. Sabi ko, sir, salamat. Isang karangalan din na kayo po ay nakasama namin sa gawain ng Panginoon. Kaya daw sila pumunta ron para makinig na salita ng Diyos. Amen? Amen? So, purihin ng Panginoon, yan, pinasasalamatan po natin. Kaya, so, salamat po sa inyo pong pagdalo sa gawain po ng Panginoon. Ako rin po ay nagagalak dahil patuloy po kayong dumadalo sa gawain ng Panginoon. At kagalakan, kung nagagalak po ko, hindi nagagalak ang Diyos sa atin. Amen po ba? Sapagkat mayroon nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Dahil sabi ng Biblia, kakaunti lamang ang papasok sa kaharian ng langit. Ngunit marami ang pupunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. At ang daan papuntang langit ay makipot. Kaya sinabi ni Jesus Christ, ay kaunti lamang ang makakasumpong nito. Yung mga tao lamang na pinili at tinawag ng Diyos. Kaya ako'y naniniwala, kayo'y pinili ng Diyos. Amen? Amen? Dahil kung hindi po kayo pinili ng Diyos, mas maganda po, gusto nyo pang nandun kayo sa bahay nyo, nagpapahinga, dahil wala naman kayong gagawin. Pero dahil sa pinili kayo ng Panginoon, mas higit na mahalaga ang yung pinuntahan. Bakit? Sapagkat ito yung daan papuntang langit. Ito po yun. Ang daan papuntang langit, yung dumalo sa gawain ng Diyos, sabi ng Biblia, magpakasipag kayo sa gawain ng Diyos, yamang hindi nasasayang ang iyong pagpapagal. Hindi raw nasasayang. Bakit? Kasi ang pangako sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pangalawa, mayroon siyang kayamanang inihanda sa atin, kayamanan na hindi nakukupas at hindi nasisira. Ang kayamanan niyan ay nakalaan sa inyo doon sa langit. No? Sa langit. Kaya sinabi ni Jesus Christ doon sa Pahayag, chapter 3, verse 9, sabi niya, alam kong mahirap ka, pero ang totoo,
mayaman ka. Amen? Ang totoo mayaman ka. Bakit? Kasi doon pa sa lilipatan po nating bahay, sabi nga po doon sa sa John chapter 14 verse 1, makibasa na ka rin. John chapter 14 verse 1, may bahay ang Diyos na inihanda sa atin. 14 verse 1 hanggang 3. No? Yan. Makibasa para malaman natin na hindi nasasayang ang pagdalo natin sa gawain nito. John 14 verse 1 hanggang 3. Yan. John chapter 14 verse 1 hanggang 3. Makibasa kay dito. Nakita mo na, page? Sige, basa. Huwag magabag ang iyong kalooban. Magpalataya kayo sa Diyos, magpalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay mayroong sigit. Kung hindi totoo, sabihin ko ba sa inyo, pupunta ko roon upang pahanda kayo ng iyong matitirahan. Tuloy. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik kasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko. Yan mo na ko naroon. Yan. No? So nakita natin yun ang pangako ni Jesus Christ na magkaroon tayo ng mansion. Bahay na matitirhan. Doon, wala nang hirap, wala nang pagod, hindi ka na mag-iisip ng negosyo, hindi ka na mag-iisip ng trabaho, hindi ka na mag-iisip kung anong gagawin mo para sa iyong buhay. Sapagkat nandoon sa kabilang buhay ni handa sa atin ng Diyos ay mayaman ka roon lahat ng iyong pangangailangan sapagkat pinaghandang ka na ng kayamanan. Doon sa 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 5, mayroon siyang inihanda sa iyong kayamanan, sa iyong paglilingkod kay Kristo. Okay, basa. 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 5. No? Doon ay makikita natin na mayroon siyang inihandang kayamanan sa atin. 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 5. Sabi nito, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay pinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Kristo mula sa mga patay. Tungo sa isang halang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Yan. So doon ay sinasabi na inilaan sa langit para sa inyo. Sa NIV version, siya nga pinito makibasa, mas maganda ata sa'yo. 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 5. No? Yan. Chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 5. No? Sa NIV. Hindi yung binabasin ka rin. Oo, sige. Mula kay Pedro, ang apostol ni 1 Peter chapter 1 verse 3. 1 Peter chapter 1 verse 3. So then, 1 Peter chapter 1 verse 3. Yan, in NIV version natin. Yan. Peter 3. Pasalamatan natin ng Diyos Yan. at Ama na ating Panginoon sa Kristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin, ay binigyan niya ng siyang alibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagbubuhay ng Kristo. Ito ang binigay sa atin ng isang buhay na pag-asa, na magmamanin tayo ng kayamanan hindi nasisira, walang kapintasan, kukupas, na inihanda ng Diyos sa langit. Yan. Inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. So doon iyong kayamanan. No? So kailan natin marakamtan yan? Sabi ng Biblia, kapag tayo ay nalagutan na ng hininga.
Dahil sabi ng Biblia, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Pero isinusulat niya ito sa atin para malaman nyo na kayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya itong pag-aaralan natin, nakakatiyak ka na ba na ikaw ay ligtas na at may buhay na walang hanggan? Nakakatiyak ka ba? So yun po ang ating pag-aaralan, no? Para habang tayo nabubuhay sa mundong ito, ay hindi tayo natatakot, hindi tayo nangangamba, dahil kung meron kang pinaghandaan dito sa mundong ito na magkaroon ka ng magandang buhay, magandang bahay, masigit mong paghandaan yung totoong buhay, no? Yung bahay na tinatawag na ikaw mabubuhay doon na walang katapusan. So dito, sabi niya, nakakatiyak ka ba na ikaw ay may buhay na walang hanggan? Makakatiyak ka kung ikaw may buhay na walang hanggan, kung mayroon kang pananampalataya kay Kristo. Kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, 100% na mayroon ka pong buhay na walang hanggan. Sabi doon sa John 3:16, ang sabi ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong, ang kanya kaisang-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangako ng Diyos yan kapag ikaw ay mayroong pananalig, pananampalataya kay Kristo Jesus, ay bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. So hanggat nandito ka pa sa mundong ito, dahil sa iyong pananampalataya, alam mo, pag alis mo sa mundong ito, mayroon kang lilipatan na buhay na walang hanggan. Dahil dalawang patutungan ng tao, langit at impyerno. Ang daan papuntang langit ay walang iba, yung pananampalataya mo kay Kristo. Amen? Yung pananampalataya mo kay Kristo, yung daan papuntang langit. No, pero kapag hindi ka nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, yan ang daan papunta sa apoy ng impyerno kasi parurusahan ka. So, sabi doon sa John chapter 3 verse 36, ang sabi ng Biblia, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumampalataya sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kapag hindi ka nagkaroon ng pananalig at panampalataya sa anak ng Diyos, kay Kristo Jesus, mananatiling sa iyo ang puot ng Diyos at parurusahan ka. Ngunit kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. So yun ang pinangawakan natin, na nakatitiyak tayo na habang tayo nabubuhay sa mundong ito, alam mo ang iyong patutunguhan dahil umaating ka sa gawain ng Diyos. Amen! Umating ka dahil ang gawain nito, ito ang tanging paraan para mapaglingkuran mo ang Diyos. Ito ang tanging paraan para mapapurihan mo ang Diyos. Pero kung hindi ka atin sa gawain ng Diyos, sino ang pinaglilingkuran mo? Dalawa lang ang pinaglilingkuran dito sa mundo. Pag hindi ka naglilingkod sa Diyos, kanino ka naglilingkod? Kay Satanas. Bakit? Sapagkat masigit gugustuhin mo pa ang mundo kaysa maglingkod sa Diyos. Sa maglingkod sa Diyos. Kaya kapag naglilingkod ka sa Satanas, kaya ikaw ay pupunta sa langit. Ay pupunta ka sa impyerno kay Satanas ka maglilingkod. Pero kung kay Kristo ka maglilingkod, nanampalataya ka sa Kanya, ito ang sinasabi ng Biblia. Doon sa John 1 chapter 5 verse 13 na sinasabi ng Biblia, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos, na kayong sumasampalataya kay Kristo, tinitiyak ng Biblia na kayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya pag sinabi sa iyo, Brad, mayroon ka na ba buhay na walang hanggan? Ano sasabihin mo? Yes! Bakit mayroon kang buhay na walang hanggan? Dahil sumampalataya ako kanino? Kay Kristo. Siya ang ating pinaglilingkuran, hindi kami ng mga pastor. Kami ay katulad nyo rin. Manggagawa lamang kami ni Kristo. Hindi kami ang tagapagligtas nyo. Ang tagapagligtas natin ay walang iba kundi si Kristo. Amen? Si Kristo lang ang tagapagligtas natin.
Sa gawa 4:12 kay Kristo lang matatagpuan ang kaligtasan sabagat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So walang ibang tagapagligtas sa mundong to. Pangalawa, nakakatiyak ka na ba na ikaw ay may buhay na walang hanggan na kung ikaw ay mamatay sa mundong ito? Makakatiyak ka kung ikaw may buhay na walang hanggan kung ikaw ay born again Christian. Born again ba tayo? Yes, sabagat sinabi sa John 3:3, makibasa, John chapter 2 verse 3 ay hanggang 7, ay makikita na doon natin doon na sinabi ng ating Panginoon Kristo, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. At huwag kayo magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan maipanganak na muli. So kailangan mong maborn again. Kaya kapag sinasabi mo, hindi ka pa born again, ibig sabihin, hindi ka pa ligtas. Sabagat ang sabi ni Jesus Christ, kailangan mong maborn again. You must be born again. At paano ka na born again? Sabi doon sa 2 Corinto 5:17, ang lahat na kipag-isa kay Kristo ay siya ng bago nilalang. Wala nang dating yung pagkatao. Siya'y bago na. Siya'y bago na. Kaya 100%, kaya ka na born again dahil nakipag-isa kay Kristo, sumampalataya kay Kristo. Hindi ka umating sa church para ma-born again ka, hindi. Kaya ka na born again dahil sumampalataya ka sa ating Panginoong Kristo. Kaya dapat mo ipagmalaki na born again ka. Dahil kung ikinahiya mo na born again ka, ibig sabihin, ikinahiya mo rin si Kristo. Amen. Amen. Dahil sa Kanya na born again ka. Kaya kung marami mga Kristiyano tinatanggi, born again ka ba? Hindi. Parang ba si Pedro? Si Pedro kasama ni Kristo. Nung si Pedro ay si Jesus Christ ay pinarurusahan, sabi ng mga tao, uy, kilala ko to ah. Kasama ni Kristo to ah. Sabi ni Pedro, hindi. Hindi ko nga kilala yan. Dinideny. Minsan ganoon mga tao, dinideny na siya ay born again. Bakit? Kasi nahihiya siya. Dahil ang born again, mayroong pagbabago sa buhay ng tao. Amen? Nahihiya siya. Bakit? Kasi nagmumura pa siya eh. Kasi naninigarilyo pa siya eh. Kasi uminom pa siya ng alak eh. Kaya pag sinatanong siya, born again ka pa? Hindi. Pero umating sa church. Yun ang kinahiya niya. Dahil ang born again ay may pagbabago. Si Kristo ay banal. Amen! Kaya kapag na-born again ka, mawawala ang pagiging lasinggero mo, mawawala ang pagiging pagmumura mo, mawawala ang pagiging magalitin mo, mawawala sapagkat you are born again Christian. May pagbabago sa buhay mo, kaya 100% nakakatiyak ka na ligtas ka. Kaya masasabi mo na bago ang buhay ko, hindi ganon sa aking sarili, na bago ang buhay ko dahil nakipag-isa ako kay Kristo. Amen! Kaya born again ako. Buhay na ang aking espiritu. Kumplito ng pagkatao ko. Meron akong body, soul, and spirit. Nagugutom na ako hindi lamang sa pagkain. Nagugutom ako kundi sa salita rin ng Diyos. Amen! Nagugutom din ako sa salita ng Diyos. Dahil born again na ako. Buhay na ang aking espiritu. Dahil ang pagkain ng aking espiritu, walang iba yung pakikinig ng salita ng Diyos. Yan ang pagkain ng ating espiritu. Kaya sabi ni Jesus Christ, may pagkain ako hindi nyo alam. Ang pagkain ko, ang sundin ang kalooban ng Diyos. Walang iba kundi ang pakinggan ang tinig ng Diyos. So doon ay sinasabi na nakakatiyak ka na ikaw iligtas na kapag ikaw ay born again na. Pangatlo, nakakatiyak ka na ikaw ay ligtas na kapag ikaw ay nananatiling tapat na naglilingkod kay Kristo. Nanatili kang tapat sa kabila ng mga pagsubok sa buhay mo. Sabagat ang sabi doon sa Matthew chapter 24 verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas.
Hindi basta-basta ang paglilingkod sa Diyos. Maraming pagsubok sa buhay mo. Nandun ka sa tindahan mo. May Bible study dito. Nandun ka. Nag-iisip ka ngayon, anong dapat kong gawin? Atin ba ako sa Bible study o mananatili ako roon? Pero dahil tapat kay Kristo, pinili mo ang umating sa gawain ng Diyos. Amen? Dahil tapat ka, hindi mo tiningnan na may kikitain ka. Hindi mo tiningnan na mayroon kang matatanggap, kundi ang tiningnan mo, ang sundin si Kristo. Sabagat sinabi ng banal na kasulatan sa Matthew 24 verse 9 to 13, ang sabi ng Biblia ay ganito, sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupo sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na mga propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kaya hindi ganoon kadali ang pagiging Kristiyano, ang pagiging born again. Marami kang dadanasin. Marami kang haharapin mga pagsubok. Marami ka. Unang-una, nasa bahay ka, nanood ka ng TV. Bible study, Martis. Bible study. Masarap, magandang palabas ng TV. Bible study ngayon. Namimili ka ngayon, ano ba talaga ang susundin ko? Ang manood ng TV o ang matin sa gawain ng Diyos? Doon makikita ang katapatan mo kay Kristo. Amen? Doon makikita ang katapatan mo na hindi mo ipinagpalit ang kagandahan ng palabas. Dahil nandyan lang yan. Mas mahalaga ang makinig ng salita ng Diyos. Bakit mahalaga? Dahil darating ang araw, wala ka nang mapapakinggan na salita ng Diyos. Wala ka nang mapapakinggan. Amos chapter 8 verse 11 to 12, makibasa. Wala ka nang mapapakinggan kapag hindi mo ito binigyan ng panahon, hindi mo ito binigyan ng pansin. Sapagat darating ang araw, wala na pong magba-Bible study sa inyo. Darating ang araw, wala na pong mangangaral ng salita ng Diyos sa inyo. Dahil maraming ng pastor na namatay sa mundong ito na hindi mo na napapakinggan nangangaral. Amen? Hindi mo na napapakinggan. Ganon. Tatanggalin ng Diyos, Amos chapter 8 verse 11 to 12, na tatanggalin ng Diyos ang salita ng Diyos. Hindi mo na ito mapapakinggan. Pagdating ng takdang panahon, kapag nabuo na ang bilang ng mga hintil na tinawag ng Diyos. Pag nabuo na ang bilang ng mga hintil na tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, wala na pong mangangaral ng mabuting balita sapagkat buo na ang bilang. Makibasa. Amos chapter 8 verse 11 to 12. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng taggutom sa lupain, hindi taggutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. 12. At sila'y lalaki mula sa dagat hanggang sa dagat, at mula sa hilaga hanggang sa silangan. Sila'y tatakbo ng paruot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon, at hindi nila ito matatagpuan. Yan. So makikita natin na mula sa hilaga, kanlurang timog at silangan, hahanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit hindi nila ito matatagpuan. Natatagpuan pa ba natin ang salita ng Diyos? Amen. Amen. Dahil mayroon pang binubuo. Mayroon pang binubuong bilang. Pag nabuo na ang bilang na iniligtas ng Diyos sa mga hintil, mawawala ang salita ng hindi na ito mapapakinggan. Ayon sa Roma chapter 11 verse 25, makibasa. Roma 11 verse 25, ang dahilan kung bakit mawawala ang salita ng Diyos. Dahil nga,
kapag nabuo na ang bilang ng mga hintil na ililigtas ni Kristo ng Diyos. Amo ay Roma chapter 11 verse 25. Mga kapatid, siyang hiwaga, ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang ng kamabuang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Yan. So, ang layunin ng salita ng Diyos para mabuo ang bilang ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Kaya tayo yon, tayong mga hintil. Dahil hindi tinanggap ng mga Hudyo ang salita ng Diyos. Hindi na tinanggap si Kristo sapagkat ang salita ng Diyos ay walang iba kundi si Kristo. Amen! Sabi ng sa John 1:1, ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. Ang pangalan niya ay sino? Si Jesu Kristo. Hindi na tinanggap. Kaya ngayon, nabaling sa atin ang salita. Amen. At ang layunin ng salita upang buuhin, iligtas ang bilang ng mga hintil. Last but not the least, sabi sa banal na kasulatan, ang panahon ni Noa at panahon natin ngayon ay walang pagkakaiba. Noong panahon ni Noa, gusto na Diyos gunawin ang mundong ito sa pamamagitan ng baha, kaya pinagawa niya si Noa ng arko. Ang arko ay ginawa para sa mga tao. Amen po ba? Para sa mga tao. Kaya gumawa siya, Noa ng napakalaking arko para lahat ng tao ay makapasok doon sa arko. Para pag ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, hindi mamamatay ang mga tao. Mamamatay lang ang mga hayop. Sapagkat gugunawin ng Diyos ang mundo. Ngayon, ano nangyari? Hindi nila pinaniwalaan si Noa. At hindi sila naniniwala na ang mundong ito ay gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng baha. Sapagkat si Noa ay gumawa ng arko sa tuktok pa ng bundok. Hello? Sa pinakamataas pa ng bundok. Kaya ang sabi nila, si Noa, nasisiraan na ng ulo. Pero mo, gagawa ka lang naman ng arko sa tuktok pa ng bundok. Pwede naman doon sa dagat, para hindi ka lang mahirapan. Amen? Kaya ngayon sa tuktok siya ng bundok. Kaya ngayon tingin nila kay Noa, siraulo na yan. Siraulo na yan. Kaya gawa ng gawa si Noa hanggang sa natapos ang arko. Sabi ni Noa, tapos na ang arko, pumasok na tayo sa arko. Sabi ng mga tao, siraulo ko Noa, ikaw lang at mga kamag-anak mong pumasok doon, hindi kayo may papasok dyan. Kaya nung sinabi ni Noa, Lord, wala pong naniwala sa akin. Ang laki-laki ng arko. Ayun lang kami, wawalo lang kami. Ang asawa ko at 3 kong anak at saka yung kanyang mga girlfriend. Wawalo lang kami. Ang laki-laki, kakalog-kalog kami. Anong sabi ng Diyos? Kung gano'n, dahil ayaw nila maniwala, Noa, ang mga hayop na lang ang ipasok mo. Pero hindi lahat ng hayop. Dalawang paris lang ang pwedeng pumasok. Sa isang hayop, 2 paris lang. Halimbawa, aso, 2 lang yan, lalaki at babae. Hindi pwede lahat ng hayop pumasok, 2 lang. Amen? Kaya 2 lang. Hanggat hindi nabubuo ang bilang ng hayop na pumapasok sa arko ni Noa, hindi pinapapatak ng Diyos ang ulan. Amen? Hindi pinapapatak ng Diyos ang ulan. Hanggat hindi nabubuo ang bilang ng mga hayop na papasok sa arko ni Noa, sa 2. Puro na matapos na ang bilang na pumasok sa arko ni Noa. Ang sabi ni Noa, Lord, tapos na. Sabi ng Diyos sa kanya, sige Noa, pumasok ka na sa arko. Isasara ko na ang arko. Na may sara ang arko, biglang pumatak unti-unti ang ulan. Hello? Nung pumatak lang unti-unti ang ulan, naramdaman ng mga tao, totoo ang sinasabi ni Noa. Totoo, pumatak na ang ulan. Kaya ang dapat nating gawin, pumunta na tayo sa arko. Ano nangyari?
sarado na ang arko. Hindi na sila pwedeng pumasok sa arko. Ganon din sa panahon natin ngayon. Ang salita ng Diyos para sa mga Hudyo. Amen. Ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo. Dahil hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sarili tagapagligtas nila, ang kaligtasan ay nabaling sa atin. Hello? Nabaling sa atin. Ginamit niya sino? Ginamit ng Diyos para sa mga hintil ay si Pablo. Si Pablo ang ginamit ng Diyos para sa mga hintil. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon maligtas, kaso may bilang lang tayo. Hanggat nakakarinig ka pa ng salita ng Diyos, hindi pa tapos ang bilang ng mga hintil na ililigtas ng Diyos. Amen? Pero kapag wala ka nang napakinggan ng salita ng Diyos, magtaka ka na dahil wala nang kaligtasan para sa mga hintil. Hindi lahat ng hintil ay maliligtas. Iilan lang tayo rito. Amen. Iilan lang tayo rito. Tingnan mo ang labas, napakarami. Dahil nga may bilang lang po tayo. Mapalad ang mga taong inanyayahan ng Diyos at nag-respond sa panawagan ng Diyos dahil isa ka sa mga napili ng Diyos. Titingnan po natin ang mga hayop. Sa daming aso, bakit dalawa lang ang pumasok sa arko? Dahil sila lang yung nakarinig ng tinig ni Noah. Hello! Sila lang yung nakarinig ng tinig ni Noah. Ang daming hayop pero hindi nila narinig ang tinig ni Noah. Ang nakarinig lang ay dalawa lang, kaya yun lang ang pumasok. Ganon din naman sa araw nito. Napapakinggan ng mga anak ng Diyos ang aking tinig. Ang hindi nakakarinig ng aking tinig, hindi sila kabilang sa pinili ng Diyos. Amen? Hindi sila kabilang. Bakit hindi nila narinig ang aking paanyaya sa kanila? Lagi ko nag-iimbag, sis, may Bible study tayo. May Bible study tayo. Ang sabi nila, Pastor, busy ako. Marami akong ginagawa. Dahil hindi nila naiintindihan yung tinig na sinasabi ko sa kanila. Dahil hindi na sila kabilang doon sa napili ng Diyos. Pero sa mga napili ng Diyos, naunawaan nila ang tinig ni Kristo. Ang sabi sa Biblia, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking mga tinig. Amen. At sumusunod sila sa akin. Kaya mapalad po kayo. Isa kayo sa mga napili ng Diyos. Kaya magpatuloy po tayong tapat na naglilingkod kay Kristo. Manatili tayong tapat sa kabila ng mga pagsubok sa buhay nyo. Dito sa mundo nito, maraming pagsubok, pero panandalian lang yan. Matatapos ang pagsubok mo kapag namatay ka na. Amen! Pero hanggat buhay ka, kahit ugod-ugod ka na, may pagsubok ka pa rin dahil nagugutom ka. Hello! Nagugutom ka. Yan ang pagsubok sa'yo. Maghanap ka ng pagkain mo. Kahit matanda ka na. Yan ang unang-unang pagsubok sa iyo, ang paghahanap mo ng pagkain mo. Pero kapag natapos na ang buhay mo, hindi ka na maghanap ng pagkain dahil doon makakamtan mo na ang pangako sa iyo ng Diyos, buhay na walang hanggan. Kaya manatili kang tapat kahit nagud-ugod ka na. Tuloy ka pa rin, Lord. Tuloy pa rin. Pero kapag nalugutan ka na ng hinga, it is finished. Sabi ni Jesus Christ, it is finished. Amen. Kaya magpatuloy po tayo. Kaya po rin ang Panginoon, nawa, meron tayong naintindihan, wala na tayong time, wala tayong oras, sapagkat isang oras lang po tayo. No? So, po rin ng Diyos, sana ay napagpala po tayo, magpatuloy po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, habang tayo ay nabubuhay. Nawa, sa sunod na Martes ay huwag po tayo mabawasan, kundi bugos tayo madagdagan. Amen? Manatili po tayo sa gawain ng Panginoon.
Okay, tayo tayo magpasalamat sa Diyos. At kung mayroon po kayong mga katanungan, pwede po kayo magtanong. Kung may dadagdag po si Pastor Paul, baka mayroon ka po yung dadagdag. Pastor, yung halimbawa yung maging tapat tayo sa pamilya. Kailangan yung halimbawa, hindi tayo mandaya, tapat tayo sa kanya. Yes, yes. Tayo mandaya, tayo sinungaling, Yes, tayo ng tapat, isa sa mga tapat. yes, Iwasan natin magsinungaling, iwasan natin magmura, yes, maging pagkumbaba. yes. Kasi nga, nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos. Ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, love, pagsasaga, pagtitimpi, pagkinahunan, may 9 also of the Holy Spirit ka na. No? Meron ka ng pag-iintindi, naunawaan mo na, at meron ka ng tinatawag na pag-sitiis. Yan ang pinaka-importante lahat. Marunong kang mag-tiis. No? Kasi kung wala kang pag-sitiis, gusto mo, ay, kaya naman ang gawan. Saan matapos siya? Wala kang pagtsatsaga. No? Kailangan may tsaga ka. Kapag may tsaga, meron ko. Hindi lang nalaga, baka lisan pa. Lisan pa. May tanong pa ba ulit? May tanong pa ba ulit? May tanong? Meron pa tayong 10 minutes bago mag-close lang. Wala na? Okay. Naintindihan po ba tayo? Nung nakarang Martes, ang ganda ng mensahe ni Pastor Paul. Wala lang kay Rich. Sino ba nandito ng Martes? Amen. Amen. Yung wala, napakaganda ng mensahe ni Pastor. O baka sa sunod Martes, si Pastor naman yung ating mensahe. Kasi yung, nandito lang yung pwede nating atangan ng pwede magsalita. No? Si Ramon, hindi naman siya umati. Kailangan, yung mga umatin lang, yung mayroong binibigyan natin na magturo. No? Kasi alam nila, ano nangyayari sa atin dito. No? Kaya, sa sunod na Martes, si Pastor Paul po ang ating komunisarero. Huwag po tayo mawawala. Amen? Amen? Sa huwag tayo mabawasan, bugos po, madagdagan po tayo. Okay, tayo po lang tayo tumayo, at tayo po mawag ng gigten, bugos po na gigten. Yeah.
Tayo tumayo at manalangin. Ganyan natin yung kamay natin para sa bendition. No? Yes, Lord. Sige. Mabaging Diyos, Ama na nasa langit, maraming pong salamat sa natapos naming gawain ito. Ang lahat po ng dumalo sa hapong ito'y pagpalain po. Ibusin po sa kanilang mga tahanan, kanilang pagpapala. Ikaw po ang manguna sa kanila, kapayapaan, kaginhawaan, pag-ibig sa kanilang tahanan, at magkaroon sila ng buhay na kasiyasiyahan sa kanilang pag-uwi. Maraming po salamat, ang bagbas at sumayin nyo sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen, amen. God bless po. Maraming salamat. Wala pa po tayong merinda dahil yung lingkod wala pa talaga. No? Sana po ay nabusog po tayo sa salita ng Diyos. Amen? So, yung mga ano pangalan nyo, ay, di pa may pangalan na dito, sis, no? Nung linggo, nandito, nung sa Matisyan. Yan. Okay. So, nung Martis po, ng Martis. Yan. Nandito ka nung Martis, no? Wala ka nung Martis. Ayan na natin yung pangalan mo rito para... Nung Martes. Nandito na yung pangalan mo eh. Kaya, very good tayo rito. Ito, nung Martes. Nandiyan kami ah. Ito. Ano nyo? Ay, Martis nandito ko ah. Ba't wala dyan? Teka lang, 20 na yun ah. Wala na. 20 peraso yan. Ayun lang na. Wala. Oh. Oh. Sirinyo. Nandiyan ako nung ano, Martis ah. Yung Martis ba? Jill. Hindi pala ito. Wala na. Ito yun. So, yan. Juanita, Milit, 928. Ito. Ito, dito. Dito ka ba? Yani. Milita. Dito ka ba? Oo, ano Martis? Nandito ko. Ba't wala? Okay. Iyan na natin dito. Ano pangalan niyo, sis? Sige, ilagay kita dito. Ha? Pakisulat. Pakisulat mo lang. Wala nga. Hindi ko man makita yan. Hindi mo makita. Wala ko na lang.